Hello po, good morning po ulit. Ito na naman po ako sa step by step. How to load. Sabi ko nga sa kaninang um, video tutorial ko is how to load, how to convert. Para po malagyan natin si SJD, AED, Qatar, HKD ng load, pati po si load wallet. Eto po, si load wallet mas madali tayong mag-convert. So, lahat po yan, tuturo ko ngayon. So, this is a second step. First step pala. Dito tayo pupunta sa remittance. Sa remittance kasi doon tayo maglalagay ng mga pera dyan sa mga load na yan. So, dito tayo sa send. So, sa send, dahil kailangan lang natin is convert to load fund. So, kapag pinrest natin yan, basahin po natin free of charge. Free of charge po tayo kapag maglalagay po tayo ng laman sa load wallet natin. Using your availability. Kung may laman, kailangan make sure po laging may laman ang ating e-cash. Yan po ang pinaka-importante. Para po siyang wallet natin na pwedeng magpasa ng mga load sa load wallet sa Pilipinas, sa load wallet ng SJD, AED, Qatar, HKD. So make sure po, bago po tayo mag-transact, make sure po at may laman ang ating e-cash. So, for example, si convert to load, para po sa load wallet yan. Binasa po natin, using your availability, e-cash balance, you can convert this to universal load wallet using the form below. So, wala namang form, babasahin. Maglagay lang tayo, for example, maglagay ako ng 100 additional. Dahil free of charge, magdadagdag lang ako. So, enter the amount you wish to transfer. Enter your personal password. So, inuulit ko po ang personal password, hindi pinapakita, hindi binibigay kung kani-kanino para hindi po tayo magreklamo na nawalan ng pera or nawalan ng fund sa system. So, hindi pwedeng ipaalam sa iba maliban sa kakilala mong pinagkakatiwalaan. So, enter the personal password. Click the submit button. Note, there is a note po. Make sure always double check amount. So, load wallet is not convertible to e-cash. So, once na malagay po natin siya sa load wallet, hindi na po natin siya pwedeng ibalik sa e-cash. Bakit? Kasi load wallet is para po sa load lang sa Pilipinas. So, hindi rin po siya pwedeng i-load sa ibang loading. So, load wallet Pilipinas lang po ito. For example, yan, nag-submit na ako. So, transaction password, kahit makita nyo po yung password ko ngayon, is madali ko naman baguhin. Pero dahil may laman pa pala yata yung ano ko. May laman pa ba? So, yan, tingnan ko nga. May laman pa, may load wallet, may laman pa wallet ko. Kasi para baka may magpa-load pa sa Hong Kong. Wala pang sahod. Hindi pa ako magpa-fund ng e-cash. So, wag ko munang loadan. So, yun lang po. Basta yun ang gagawin natin. Send to convert to load fund. Make sure lang po amount. Dahil free of charge siya kahit magkano ilalagay mo. Kunyari may magpapaload ng 50. 50 lang lagay mo. Okay na. So, transaction password. Then, submit. So, next is yung paano natin loloadan yung sa Hong Kong, Qatar, Dubai, Singapore. So, dito po tayo pupunta kay conversion. Si conversion po is free of charge also. Using your availability. So, kailangan po may laman pa rin si eCash balance. So that you can convert this to the type of currency using the form below. So, kaya para makapili kayo kung anong currency na ilalagyan nyo. So, procedure on how to transfer eCash balance to your type of the currency load wallet. So, select the currency you want to exchange. So, select. Enter the amount you wish to transfer. Click the verify. You have to verify the rate first. Enter your transaction password. Lagi pong ini-enter si transaction password para po ma-confirm yung transaction na ginagawa natin. Click the submit button. See,
may note pa rin po siya, please double check amount. Load wallet is not convertible to eCash. Lagi po nating sinasabi, not convertible to eCash. Pag nilagay nyo lang siya sa load, isa load lang siya ng load wallet ng Pilipinas. Pag nilagay nyo lang siya sa load wallet ng Singapore, sa Singapore lang siya. Kung nilagay nyo siya sa load wallet ng Hong Kong, pang Hong Kong lang din po siya. Kung nilagay mo siya sa Qatar, pang Qatar lang. Pang Dubai lang din po siya. For example, nagpili tayo ng SJT. So, dito makikita natin kung magkano ang verify ng yung rates. Let's say 100 na Singapore dollar ang lalagay natin. Verify natin ng rates. So, dito makikita nyo pa, dahil wala pa pala akong pera, kaya pala ayaw i-verify. So, let's say 10 lang. 50. Abot pa 50. Insufficient pa rin, wala pa rin, hindi na pala kaya. Malaki pala ang pera ng Singapore. So, let's say turn lang. So, 10. Ready for confirmation. Kasya yung pera ko sa Singapore. So, dito makikita natin, ayan po ang rate ng 10 Singapore dollar is 36.0400. So, dito po makikita natin, kunyari, mag-purchase tayo ng $10 sa Singapore. At $10 is 3.64. So, bali, 364.4 peso po ang $10. So, pag nag-purchase ako niyan, may matitira pa akong 454 sa eCash ko. Peso po yan. Itong SGD $10 is dollar po. So, once na mailagay natin sa transaction password, submit is automatically po. Pag nasubmit na natin yan, is papasok siya sa load wallet ng Singapore. So, let's say, yan, nakita na natin. 30, screenshot ko nga pa. Hindi na. Review ko na lang yung video ko. So, si AED, para makita nyo rin po ang validate natin sa AED sa 10. Sana umabot pa. I-verify ko ulit sa AED kung makakasya pa. Okay. Ngayon po si AED. AED sa Dubai. Arab Emirates Dirham. So, dirham naman ang rates natin. So, dirham natin is verify rates 13.57 naman po ang 10 AED. So, once again, transaction password is still there at ingatan po, ayan po ang matitira. At ang note po lagi, pag nilagay natin siya sa AED lang po siya. Hindi po siya pwedeng i-load. Kunyari, may laman ng AED nyo. Tapos maglo-load kayo sa HKD, hindi po pwede. So, ayan po ang rate, 13.57. So, sa Qatar naman tayo, sa dirham, Qatar, Arab, Real. Di ba? Ang galing ko ewan ko kung tama siya, Qatar, Arab, Real. Di ba? Basta yung $10 ng AED rin pala siya, ng Qatar is verify natin, is ready for transaction. 13.69 naman po ang 10. Qatar, Arab, Real pala siya. So, iba rin pala siya, hindi siya AED. So, tanda po natin na 136.9 peso naman po ang $10, 10 Qatar Real. So, yun pa rin po. Transaction password, andyan pa rin po. So, next is CHKD. Ito po yung pinakalagi natin. Kasi, kaya ko yan. Kaya ko siya sa 100. Kasi alam ko meron pa akong 800 dyan. Transaction ready for confirmation. So, transaction ready for confirmation. C100. Baka kasi may natitira pa akong 1.80 kaya automatic pala nilalagay agad yung balance after ko. So, pag nag-load ako ng 100 Hong Kong dollar is, ang rate po is 6.43. Medyo mababa ngayon. Kahapon 6.44. So, 643 mo is, mas maganda pala ngayon. Si 643 mo is 100 Hong Kong dollar na po ang conversion niyan. So, same po, may transaction password po tayo at pag nasubmit po natin, automatic po, Hong Kong dollar load wallet po ang may laman, hindi po yung iba. So, once na may load na po tayo niyan, iyon po pala ang conversion. So, once na may mga load na ang ating
ang loading international natin. So, doon pwede na po tayo magpunta rito. So magpapalo tayo sa UAE, sa Etisalat, sa Qatar, SJD, at si Hong Kong dollar. Yun lang po. At eto na po ulit ako magpapaalam. Annabel Hipolito Midel po sa Unified, proud Unified member. Thank you po. See you to the next video.